When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Magandang gabi po mga kapatid. Medyo na bago ng konti ang ating schedule po ngayon po. Tuesday, Thursday, Friday. Gawa po sa Monday evening. Yun lang pong available na time ng mga kapatid. Magkakapatid po kami sa Laman na nagkakaroon po kami ng bonding dun po sa may Clark Parade Grounds. Kaya nabago po ng konti. Pero ganoon pa rin po, 3 beses po isang linggo pagsusumikapan natin at tayo magkaroon po ng pag-aaral. Patuloy pa rin po ang ating series sa Church Benevolence. Ito po ay isang issue na naghahati sa mga kapatiran sa pagitan ng tinatawag nating medyo mayroong malayang kaisipan o sa English ay liberal-minded at yung mas maingat ang kaisipan o conservative-minded. So yung liberal-minded, sabi nila, nagkaroon po ng kaisipan na ang iglesia ay maaaring tumulong sa larangan ng pangangailangan o benevolence sa mga hindi kapatid. Sa kabilang banda, yung mga conservative-minded, sabi nila kinakailangan ay magkaroon ng Bible authority bago natin gawin. So kung wala tayong Bible authority, ay hindi natin pwedeng gawin. Kaya nga po, it's a matter of Bible authority. Kahit ano pong sasabihin natin, it boils down to Bible authority. Meron ba tayong Bible authority sa ganitong kaisipan na pwedeng tumulong sa mga nangangailangan di kapatid? Pagka tinanong mo yung mga nasa kabila, yung mga liberal-minded, sabi nila, tayo mali. Tayo po ay nagtuturo ng false doctrine. Pero in reality, kailangan lang nating patunayan kung mayroong ang Bible authority o wala. Dahil dito po sa Colossians 3:17, at anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamagitan niya. Na ibig sabihin ng pangalan, hindi binibigkas natin yung pangalan niya, kundi sa autoridad o authority ng ating Panginoon. In other words, kung wala tayong authority sa ating Panginoon, hindi natin maaaring gawin. So, it's a matter of Bible authority. Ito pong unang argumento ng mga kapatid na liberal sa issue na ito. Sinasabi nila kung ano ang magagawa ng individual
magagawa rin din ng iglesia. So dito po sa larangan po ng benevolence, ang iglesia sa kanyang ang individual, sa kanyang sariling pananalapi ay maaaring tumulong kahit kanino. Pero ang priority pa rin ay ang mga kaanib sa pananampalataya. Yung po sa Galatians 6:10. So para magkaroon sila ng authority sa ganitong bagay, nagkaroon sila ng idea that the church is the same as the individual. So in effect, kung ano magagawa ng individual na Kristiyano ay parang ginagawa na rin kanya ng iglesia. So in effect, nagkaroon po sila ng konklusyon na kung ano magagawa ng individual ay magagawa rin naman ng iglesia. Mapapansin po natin at mapapatunayan natin na ito po hindi totoo. Dahil sa maraming pagkakataon, may mga bagay na magagawa ng individual pero hindi magagawa ng iglesia. Vice versa, may magagawa ang church na hindi magagawa ng isang individual na Kristiyano. So yun po ang ating patutunayan. Noong nakaraang Martes, yes, 2 araw pa lang nakakaraan, pinatunayan natin na hindi ang individual ay hindi ang iglesia. At ito'y maliwanag nating makikita dito po sa Matthew chapter 18, 15, 17. Dito po makikita natin ang malaking pagkakaiba ng individual na Kristiyano at ang iglesia mismo. Ang context po nito, sila ay miyembro sa isang kongregasyon. At ang isang kapatid ay nagkasala sa isang kapatid. Ito rin pong ibang mga kapatid, hindi sila nag-iingat sa paggamit ng mga talata. Hindi po ito tumutungkol sa false doctrine. Dahil yung nasirang Omer Haley ay nagturo ng maling aral sa marriage, divorce and remarriage, pagka siya po ay nagkakaroon ng criticism sa turo niya na ito'y mali, ang argument po ng mga kapatid, kinausap na ba niya si Omer Haley? Which is nonsense kasi itinuro na niya publicly yung kanyang aaral. Bakit mo pa siya kakausap privately? Yun pa rin nagsasabi niya, sir, because he has preached it publicly. Di ba? So, hindi yun. Ang pinag-uusapan nito ay tungkol sa isang personal sin ng isang kapatid laban sa isang kapatid. Pero bago po tayo tumuloy, tayo bumati sa ating mga kapsat, tayong gabi, kada kay amin kakapsat, sa ating mga tagapagkasinan, Masanto siya Labi, Edge kayo namin, sa ating mga katugangan dyan sa Bicol Region, Diyos marahin na banggi sa Indugabos, dyan po sa mga lugar ng mga waray, ano po, maupay nga gabi, kabugtungan ko kang Kristo, at sa mga Cebuano, Bisaya, maayong gabi sa tanang mga kaiksonan, at sa ating mga Kapampangan, may pabingi, kirungan. So ito po ang ating gustong pag-aralan. Dito sa Matthew chapter 18, 15, 17, ito po isang classic example na tinuturo ng Biblia na ang individual, kahit grupo ng individual, ay hindi pa rin ang iglesia. Basahin po natin. At kung magkasala, Matthew chapter 18, 15, 17, kung magkasala laban sa iyo yung kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Kapag kayong dalawa lamang, dito po ay isang bagay na walang kinalaman ang local church. Ito sa pagitan ng dalawang individual na Kristiyano. Yung isa ay nagkasala dun sa isa. Ang sinasabi dito yung pinagkasalahan o yung innocent party, kailangan niyang puntahan niya nagkasala sa kanya at sabihin niya at patunayan niya at siya nagkasala. At kung yung kapatid ay humingi ng tawad, yun ang purpose ng talatang ito. Kung nagkasala laban sa iyo yung kapatid, so it's a personal sin. Pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayo dalawa lamang. Kung pakinggan kanya, ay napanumbalik mo yung kapatid. Yung siya, kung napakinggan kanya, kung siya nagsisi. So, napanumbalik mo ang iyong kapatid. Otherwise, kung hindi siya magsisisi, hindi na siya maliligtas. Kaya nililigtas mo lang siya. Pagkatapos sa verse 16, kung ayaw maniwala ng kapatid na nagkasala, ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa
bilang witness sa inyong usapan upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat salita. So sila magsasaksi sa pag-uusap yung 2. Ngayon, kung ayaw pa rin niyang pakinggan, so tingnan nyo, yung kayong 2, hindi iglesia yun. Pag kayo ay 6, 5 o 6, hindi pa rin kayo iglesia. Kailangan iglesia. Say na sa verse 17. Kung ayaw niya pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw niya pakinggan maging ang iglesia, ay turing mo siya bilang isang gentil at maniningil ng bis. So, 3 po yun. Ano po? Yung 2 nag-uusap, hindi iglesia yun. Kung nagsama siya ng 3, 4 pa, hindi pa rin iglesia, bagamat sila grupo ng mga kapatid sa na miyembro sa isang local church. Pag hindi nakinig doon hindi pa rin nakinig ng kasa, doon mo palang dadalhin sa iglesia kanya. So, may pagkakaiba, di ba? Yung iglesia, ito po yung collective decision ng mga kapatid sa isang local church. Kung ayaw magsisi ng kapatid na nagkasala at napatunayan nagkasala laban sa isang kapatid, siya ituturing na gentil at maniningil ng business. Kung naman nyo, yung 2, hindi iglesia yun. Yung 5 o 6, dahil 3, 4 na saksi, hindi pa rin iglesia yun. Pag dinala sa kapulungan at magkakaroon ng desisyon ang isang kongregasyon bilang kongregasyon, doon pa lamang po yung kongregasyon. That's when the church is the church. Pag sila po yung nagkakaroon ng collective na pag-uusap at desisyon sa bagay na ito, doon pa lang ang iglesia makikita natin. So kung individual, hindi pa rin siya iglesia. Ang iglesia yung kapulungan, a collective of Christians, organized. Di ba? Pag nagdesisyon sila bilang isang collective and organized na kapulungan, doon ng church makikita natin. Kung ang individual ay nag-iisa, hindi siya ang church. Kahit meron pa siyang kasamang iba at sila isasamba, hindi pa rin sila ang church. Kailan ang church? Pag nagkakatipon sila bilang isang local na kongregasyon, doon pa lang masasabing yun pa lang ang church. Siyang makikita natin na isang talata na magandang pag-aralan ay doon po sa John 15:2-8. Makikita natin dito may mga ginagamit na mga pronouns na tumutukoy hindi sa kapulungan, kundi sa mga individual na mga Kristiyano. Ang katunayan po, ang mga denomination, ginagamit po nila itong mga talatang ito para patunayan nila na yung ubasan at yung mga sa ubas ay mga churches at hindi mga individual. Pero mapapatunayan natin na hindi po ito mga churches o denominations, kundi mga individual. Basahin natin. Ang bawat sanga, so pinag-uusapan po yung sanga, sa akin na hindi nagbubunga, ay naalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Yung po tinatawag ng pruning. Kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. So, kayo, kanya. Bawat sanga. Ano yung sanga? Ano yung kayo? Yung ba yung mga churches o denominations o yun na yung mga individual? Patuloy po natin. So sila yung malilinis na sa pamamagitan ng salita na ipinangaral sa kanila. Patuloy po natin. Tumikit lang po aking bigla. Tumitikit. Ito. Kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi nagbubungas, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gaya din naman kayo. Malibang kayo'y manatili sa akin, akong punong ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kayo walay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ganyan. Tao yun eh. Yun po isang individual. Tingnan po na sa English. Ano po? Dito sa verse 6. If anyone does not abide in me is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire and they are burned. If anyone. So yung sanga, yung salitang kayo, ito yung mga tao. Ito yung mga individual na mga Kristiyano. Kung ang sino man ay di manatili sa akin,
Siya'y tatapong katulad ng sanga at matutuyo, na sila ay titipunin at iagi sa apoy at masusunog. Kung kayo'y manatili sa akin, at ang salita kayo manatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamagitan natin, nalululahating aking Ama na kayo nagbubunga ng marami at maging mga alagad ko. Sino itong mga tinutukoy dito? Ito'y mga individual. Sabi sa English, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Ito po'y tumutukoy sa aksyon ng isang grupo o isang individual. Maliwanag po, ito isang individual. Pagdating sa verse 8, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you'll be my disciples. Ito ba'y tumutukoy sa mga alagad, bilang individual, o bilang grupo, o bilang... Kahit po doon sa if anyone, yun po ay individual, hindi po ito aksyon ng isang grupo. So itong mga denominations, sila po ay mali sa ganung kaisipan na ginagaya po sa John chapter 15, verse 2 to 8. There is a distinction between the branch at yung puno ng ubas. Yung branch ay siyang individual na nakakabit sa ating Panginoon. Yung puno ng ubas ay binubuo ng mga individual na nakakabit sa puno ng ubas. So yung individual, hindi siya ang puno ng ubas. At yung puno ng ubas, hindi siya individual. Maliwanag po yun, di ba? Hindi po ito tumutukoy sa mga grupo ng mga denominasyon, churches, katulad ng claim ng mga denominations. Ito yung mga individual na mga Kristiyano. So, dito natin makikita yan. Iba yung, merong individual action at merong collective action o action ng isang grupo o sa ating pag-uusap, action ng local church. So, merong ganong klaseng pagkakaiba. Yung individual, doon po sa group o collective action o sa action po ng local church. Mapapasin po natin, yung individual branches, ito yung mga tao. Hindi po ito mga grupo ng mga tao, kundi isang tao nakakabit doon sa puno ng ubas. Makikita rin po natin na ang iglesia po ay inaalin tulad sa isang katawan ng tao. Alam naman po natin na ang katawan ng tao binubuo ng iba't ibang bahagi. May mata, may mga kamay, may mga paa, may bituka, etc. etc. At ito po, yung bahagi ng katawan, hindi siya yung katawan. Bagamat bahagi siya ng katawan. Yung bang sabihin, yung bang kamay, siya yung katawan. Hindi, bahagi siya ng katawan. Pag pinagsama-sama natin ang ulo, ang ating leeg, ang ating katawan, ang ating kamay, at ang ating mga paa, yun ang katawan. Pero bahagi ng katawan, hindi siya yung katawan. Yun po yung maliwanag po dito sa 1 Corinthians chapter 12, 14-15. For in fact, the body is not one member, but many, maraming bahaging katawan. If the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Pag sabihin ba ng paa, hindi ako kabahagi ng katawan, hindi ba siya bahagi ng katawan? Bahagi siya ng katawan. Pero yung kamay, yung paa, hindi sila yung katawan, mga kapatid. So 1 Corinthians 12, chapter 12, verse 20 to 21, but now indeed there are many members, yet one body. So yung katawan, binubuo ng maraming bahagi. Pero yung isang bahagi, hindi siya yung katawan. Maliwanag po, di ba? And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. Hindi totoo po yan. Lahat ng bahagi ay iba-iba, pero sila yung magkabahagi, sila yung nakakabit doon sa katawan. Pero iba yung bahagi ng katawan doon sa mismong katawan. Katulad kung meron tayong tanikala, yung isang link ng tanikala, hindi siya yung tanikala. Pero yung share ng mga link, yan ang nagiging tanikala. So yung katawan, ito yung siya collective now. Ito yung binubuo ng maraming bahagi. So yung katawan, may mga maraming bahagi, pero yung mga bahagi, hindi sila yung katawan. Sila yung distinct dun sa katawan. Katulad po kung meron tayong herd ng mga baka, yung isang baka ay iba doon sa grupo ng mga baka. Bagamat siya bahagi doon, pero hindi siya yung grupo ng mga baka. So yung mga kaanib ay
naiiba doon sa kabuuan. Yung bahagi ng katawan ay naiiba doon sa buong katawan. So yun ang makikita natin. So the argument, yung pagmamatwid, that there is no difference between the church and the individual flies in the face of these clear truths. Ito'y mawawalang pisa doon sa mga katotohanan na ating binasa. May ba maliwanag po yung mga batid? Dito po sa Galatians chapter 6, verse 1 to 8, 9, basahin po natin. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you are spiritual, restore such a one in the spirit of gentleness or meekness, considering yourself, lest you also be tempted. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. Saan yan? Himself, if anyone. Ito'y tumutukoy sa tao, hindi sa grupo ng mga tao. If anyone, singular po yun eh. If anyone, for instance, if anyone thinks himself, so obviously ito isang tao to be something when he is nothing, he deceives himself. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone. Alam mo, liwanag po ito individual na nag-iisa. In himself alone, kanya. So, merong alone, hindi ito grupo ng mga kapatid. Maliwanag yun. And not in another, for each one shall bear his own load. So, merong isang responsibilidad ang isang individual na ito'y dapat niyang gampanan sa kanyang sarili. Maliwanag sinasabi ni Pablo. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Let him, ito'y tao. Yung tinuturuan ay pwedeng tumulong doon sa nagtuturo. Yun ang sinasabi ng talata. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows. Tao yun. Hindi iglesia. Hindi ito tumutukoy sa iglesia. Tao yun. For whatever a man sows, that he will also reap. Kung ano tinatanim ng isang tao, yun ang kanyang ani. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Sino yung tinutukoy nito ng Pablo? Ito yung mga individual na mga Kristiyano, hindi ito iglesia. So in context po ng Galatians chapter 6 refers to the individual, not to the church. Kaya po sa Galatians 6:10, therefore as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Sino tinutukoy ito? Mga individual na mga Kristiyano na tumutulong. Tumutulong sa mga nangangailangan, tumutulong sa nagtuturo sa kanila kung may pagkakataon. Pero primarily, ang tinutulungan kahit individual ay mga Kristiyano. Pero maaari siyang tumulong sa mga di-Kristiyano kung ang pinag-uusapan ay individual. Aside po ng isang grupo ng programa sa radyo, sa Facebook na sa liberal, that's a technicality kanila. Gumagawa lang sila ng technicality para mapatunayan nila na hindi maaaring tumulong ang local church sa pamamagitan ng church treasury. It's not a technicality. Binabasa lang natin sa Biblia. So ito yung tinuto ng Galatians chapter 6 verse 10. So dito sa binasa natin, wala silang scriptural authority na tumulong sa mga nangangailangang hindi mga kapatid. Dito sa Galatians 1:10, makikita nyo, kung ulitin natin, sa verse 1, brethren, if a man is overtaken in any trespass, you are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. Is this verse referring to the actions of a group or an individual? Ito ay tumutukoy sa gawa ng grupo ng mga Kristiyano o sa isang individual? Ang answer is an individual. Tuloy po natin. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Ito po ay tumutukoy sa aksyon ng isang grupo o ng individual? Individual. For if anyone thinks himself, ay obvious na ito,
to be something when he's nothing, he deceives himself. So ito yung individual, hindi iglesia, di ba? But let each one examine his own work. His own work. So ito isang tao lang. So ito tumutukoy sa individual. Then he will have rejoicing in himself alone, not in another. Alone, hindi nag-iisa yan. Let him start. So verse 5, for each one shall bear his own load. His own load. So dadalhin mo ang sariling dalahin, ganyan. Is this individual responsibility or church responsibility? I answer individual responsibility. Let him start the word, sharing all good things with him who teaches. So dalawang tao ito, yung tinuturuan at yung nagtuturo. Tutulungan, tinuturuan yung nagtuturo, hindi tumutukoy sa individual o sa group, sa aksyon ng iglesia. Do not be deceived, God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also. If sino yung nagtatanim, hindi sinasabi dito tao. Ito yung tumutukoy sa iglesia o sa tao? Sa tao. Hindi sa iglesia. For he was sows in his flesh, will of the fleshy corruption. Tingnan mo na. Sino ba may katawan? Ang iglesia ba o ang individual? Ang individual. And so ito yung katawan ng individual. Kaya pagdating sa chapter 10, as we have opportunity, let us do good to all men, especially of the household of faith. Sino ba nagsasalita doon? Di ba si Apostle Paul? Ang tanong, is Paul a church or an individual? An individual. So, sino yung kasama niya? Individual. Kaya sabi ko po, to argue that what the individual can do, the church can do, is an absurd argument. Pag sinabi natin absurd, hindi to totoo. It's absurd. Ganyan. It's not true. Bakit absurd? Tingnan niyo. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her. Ito ba'y tumutukoy sa aksyon ng grupo o ng individual? Ito'y tumutukoy sa aksyon ng individual. Ito tinutukoy na sinasabi sa atin na yung asawang lalaki na isang individual na Kristiyano, kailangan niya mahalin ng asawa niya babae. Tanong, maaari bang gawin ng iglesia yun? Meron bang asawang iglesia? Ang Panginoon. Pero in a little sense, hindi bang gagawa ng iglesia yun? Hindi naman nag-aasawa yung iglesia. Ang nag-aasawa yung individual. Kanya. Pasinin po natin sa Ephesians 5:27 that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, that she should be holy and without blemish. Ito yung tumutukoy sa grupo ng mga individual. Sabi niya, he will present a glorious church. Oh, yung church. So ito yung grupo ng individual. Pero yung 5:25, ito yung asawang lalaki na mamahalin sa babae. So ito tumutukoy sa individual na makikita natin. Maraming obligasyon na sinasabi sa atin sa New Testament na tumutukoy lamang sa individual. Hindi pwedeng gawin ng iglesia. Tingnan ninyo. Sa Ephesians 6:4, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Ito bang talatang ito tumutukoy sa aksyon ng isang grupo o ng isang individual? Ito tumutukoy sa aksyon ng isang individual. Specifically, isang ama sa kanyang mga anak. Sa Ephesians chapter 6, 5, and 9, ito tumutukoy sa mga lipin. Once upon a time, ang mga ibang mga Kristiyano, they owned slaves. Pero tinuturuan sila na ang trato sa kanila ay maayos, hindi abusuin sa kanilang pagganap. Makikita natin. Basahin po natin. Bond servants, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart as to Christ. And you masters do the same things to them, giving up threatening, knowing that your master is also in heaven, and there is no partiality with him. Kung babasahin natin, ito tumutukoy sa mga may Kristiyano may pag-aaring mga lipin. Hindi ito tumutukoy sa iglesia may pag-aaring ng mga lipin. Maliwanag po, di ba? So, nakikita natin, may mga individual na responsibilidad na hindi kasama o hindi responsibilidad
ng iglesia. Pero mapapansin natin, ang isang iglesia, yung iglesia po sa Pilipos, ay nagpatala bilang isang iglesia. Saan galing yung pera? Sa pananalapi ng iglesia. Pag individual na benevolence, ito galing sa pananalapi ng individual. Pero dito sa Pilipos, chapter 4, 15, 17, now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, you sent once and again for my necessities. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. So ito maliwanag, church ang tumulong kay Apostle Paul. So individual ay mas maraming kalayaan kaysa sa iglesia sa kanyang mga ginagawa at sa kanyang kontribusyon. Ang church ay maaari lamang magbigay kung ayon sa kautusan na binigay sa kanya ng Panginoon. At may specificong gawain na binigay ang Panginoon sa kanyang iglesia. So far, ano naintindihan natin? May mga individual na responsibilidad na hindi responsibilidad ng iglesia. May mga pagkakataon na ang individual ay magagawa niya yung tumulong at magagawa rin naman ng church na tumulong. Ito sa larangan ng pangangarap. Pwedeng tumulong ang isang tinuruan ng nagtuturo sa kanya, so that's individual. Pero pwedeng tulungan ng church bilang church ang isang mangarap. That's church action. Hindi individual action nyo. Hindi pwede sabihin nung miyembro doon sa nagsusupport, doon sa preacher, sabi, sinusuportahan ko rin yan. Hindi. The church is supporting, not the individual. So maliwanag po, makikita natin ang ganitong mga bagay. So dito po sa kasalukuyang panahon natin, na naibal sa panahon ng New Testament, kailangan natin pasinin yung konteksto na pinag-uusapan. Dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 9, meron po tinutulungan ng mga babaeng balo ang iglesia. In other words, ang lahat po ng benevolence are temporary to meet a temporary need. May bagyo, earthquake, etc. Kung meron benevolence na hindi temporary in effect, ito yung regular benevolence. At ito ginagawa sa mga babaeng bao. Dahil ang reason ay wala na silang parangan, wala na silang maasa, dahil matanda na sila. Dito po sa 1 Timothy 5:9, do not let a widow under 60 years old will be taken into the number, and not unless she has been the wife of one man. Kung maalala po na sa Acts chapter 6, ano bang problema doon? Babaeng balo. So, nang ginawa nila, dahil sila po ay nagka-point ng 7 tao para maayos sila yung pag-distribute ng pangailangan ng babaeng balo. So, may nakalistang pangalan ng babaeng balo na tinuturuan ng iglesia. Ito rin ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 9. May qualifications. Do not let a widow under 60 years old be taken into the number, not unless she has been the wife of one man. So, isang individual pwede niyang tulungan ng isang babaeng balo kung gusto niya. Pero ang church ay maaari lamang niya tulungan yung mga babaeng balo na tumutugon sa katangian na hinihingi ng Panginoon. So, kung 59 years old, hindi pwedeng tulungan. So, diba? Pero, mayroong pagkakaiba yung pagtulong ng iglesia sa pagtulong individual. Maliwanag po sa 1 Timothy chapter 5 verse 16. If any believing man or woman, ano yun? Individual o church? Kahit hindi po tayo matalino, alam natin individual yun. Kung may individual na kapatid o babae na Kristiyano na may mga babaeng balo, let them relieve them. Sila ang tutulong sa babaeng balo na yun. Hindi ng iglesia. Tingnan nyo. And do not let the church be burdened that it may relieve those who are really widows. So, yun lamang talagang babaeng balo maaring tulungan ng iglesia. Kaya kung meron kayong babaeng balo, tulungan mo ninyo sila. Huwag pabigatin kanyang iglesia. Pag merong sumasampalatayang babae, lalaki, na may mga babaeng balo, sila munang tumulong. Sino tumulong to? Individual. Pagka talagang ito ay qualified at tutulungan, sino tutulong?
Ang iglesia, anong klaseng tulong yan? That is church. So dito natin makikita ang pagkakaiba ng individual na gawain at yung gawain ng isang local church. Makikita natin, di ba? Ayon so far sa ating pag-aaral. Maraming talata na mapapatunayan natin na sa individual ito. Dito sa James, chapter 1, chapter 12, 13, 14, 19 to 20, 21, 22, ang dami nito. Magsimula tayo sa verse 12. Blessed is the man. So ito'y tumutukoy sa individual. When there's temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Ito ba'y tumutukoy sa gawa ng isang individual o gawain ng iglesia? Sabi niya, blessed is the man. Dito po sa verse 13, let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. So, sino tinutukoy dito? Isang individual o grupo ng mga individual? Ito yung individual. Sa verse 15 o verse 14. But each one is tempted when is drawn away by his own desires and enticed. Sino yun? Each one. Ito yung individual. Hindi ito tumutukoy sa gawa ng grupo, particularly iglesia. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of God does not produce the righteousness of God. Ang talata bang ito tumutukoy sa aksyon ng individual. Ng grupo, aksyon ng individual. Obviously, ito yung aksyon ng individual. Sa verse 21, therefore, let aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word is able to save your souls. Sino ba may kaluluwa, individual o iglesia? So, ito tumutukoy sa individual na dapat niyang ligtas ang kanyang sarili. Dito tumutukoy sa local church. Sa verse 22, but be doers of the word, sabi dito, and not hearers only, deceiving yourselves. Ito ba tumutukoy sa aksyon ng isang grupo o aksyon ng individual? Ay maliwanag eh. But be doers of the word, and not hearers only. Verse 23, for if anyone, sino mang tao, is a hearer of the word and not a doer, he's like a man observing his natural face in a mirror. He's like a man. So ito yung individual, katulad ng isang tao na nananalamin, na pagkatapos siya nakalimutan niya ang kanyang muka. So ito ba yung aksyon ng individual o ng iglesia? Maniwalag po, aksyon ng individual. Yung bang iglesia gumagawa doon? Hindi. Individual ang gumagawa. No? Ang individual ang nagdidesisyon doon, hindi yung church. For he observes himself, tao ito, di ba? Goes away and immediately forgets what kind of man he was. What kind of man? Ito'y tumutukoy sa grupo o individual? Obviously, tao nga. Do individual. Verse 25. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it is not a forgetful hearer, but a doer of the work. This one will be blessed in what he does. What he does. So ito tumutukoy pa rin sa individual, di grupo ng local church. If anyone among you thinks he's religious and doesn't bridle his tongue, teka muna, ano may dila, ang individual o iglesia? Individual ang may dila. If anyone among you thinks he's religious and doesn't bridle his tongue but deceives his own heart, this one's religion is useless. Ito may tumutukoy sa individual o sa iglesia? Ito tumutukoy sa individual. 27, this is the controverted verse. Pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself as spotted from keep oneself, so ito tumutukoy sa individual. So ito mga talatang ito tumutukoy sa individual. So in James 1:27, dito gawain ng iglesia, ito yung gawain ng individual.
Dito po ang confusion ng mga kapatid. Attempting to justify the local church helping needy non-saints. Yun ang ginagawa nila. They make an absurd argument that what the individual can do, the church can do. Hindi totoo yun. May mga bagay na pwedeng gawin ng individual na hindi pwedeng gawin ng iglesia, and vice versa. Hindi pwede mag-Lord's Supper ng individual. Hindi pwede magbigay ng ambagan ng individual. Ito yung gawain ng iglesia. Bagamat ang iglesia binubuo ng mga individual ng mga Kristiyano. May mga bagay na ginagawa ng individual ng Kristiyano, sila lang ang may gumagawa nun, hindi ang iglesia. Saan maliwanag po sa atin yan, mga kapatid? Pero bang, dito bang talatang ito sa James 1:27, tinuturo ba niya that the church cannot practice pure and undivided religion? At tinuturo niya individual, hindi ang iglesia. So dito nakikita natin, very, very clear. May pagkakaiba ang individual responsibilities at yung church responsibilities. So as far as benevolence is concerned, ito po ay ang pattern po dyan ay tumutulong sa nangangailangan mga kapatid. Hindi siya nangangailangan di kapatid. Ang individual, pwede niyan tulong gusto ng tulungan. Kristiyano man o hindi. Pero priority pa rin ang mga Kristohano, no? Mga Kristiyano. So, hindi itong pag-aaral po natin, napakaliwanag nito, mga kapatid. Kung tayo tututukoy sa Galacia, may tumutungkol sa pagtutuli. Kapatid, yung ba'y gawain ng iglesia o ng individual? Pero sabi nila, anumang bagay na nagsulat sa sulat na pinadala sa mga iglesia ay lahat ng mga ay obligasyon ng iglesia, which is false. Ang iglesia may nagpapatuli. Ganyan, Galatians 6. Ito po sa Galatians chapter 6. Ito'y tumutungkol po sa pagtutuli. May tumutungkol po sa pagtutuli kanya. Ito ba ay gawain ng iglesia o gawain ng individual? Pagtutuli. So yung pagtutuli, hindi po yan gawain ng iglesia, kundi gawain ng individual. Sa verse 13 ng Galatians chapter 6, sapagkat maging ang mga nagpatuli ay hindi rin naman tumutupad sa kautusan. Ngunit ibig nila kayong magpatuli upang sila'y mapagmalaki sa inyong laman. Ganyan. Sa verse 15, sapagkat ang pagtutuli o di pagtutuli walang kabuluhan kundi ang bagong nilalang. So ito individual, ano magpapatuli? Ito sinulat sa iglesia. Pero hindi lahat na nakasulat sa iglesia ay patungkol sa iglesia. May mga bahagi doon na patungkol sa individual. And this is the prime example sa Galatians chapter 6. Tingnan niyo ang kanilang argument. Para makalusot sila doon sa argumento na pwede tumulong sa di kapatid. So, ang ginagawa nila, kung ano magagawa ng individual, ay magagawa ng iglesia. Sapagkat sabi nila, ayon sa kanila, sari-pareho lang. Ang individual and the church are the same. Sino niloloko nyo? Kaya nga individual dahil hindi siya church. Kaya nga church dahil hindi siya individual. The individual members comprises the church. But the individual member is not the church. And cannot be the church. Nag-iisa kayo. Kung papalit po natin ito, ang individual, hindi siya pwedeng mag-Lord's Supper mag-isa. Dahil ito'y ginagawa pag nagkakatipo ng buong kapulungan. So ito yung example ulit on the reverse side na hindi lahat ng magagawa ng iglesia magagawa ng individual. Hindi siya pwede mag-Lord's Supper mag-isa. Dahil ang Lord's Supper ay ginagawa pag kayo nagkakatipon ganyan. Basahin po natin na po. Dito sa aking Bible. Ito po yung Bible ko ay New King James. Tingnan nyo mga kapatid. Sa 1 Corinthians chapter 11, makikita natin ang distinction ng individual at bilang isang kapulungan. So, basahin natin. Okay. Sa 11, sabi dito, tungkol po sa Lord's Supper. Sa verse 17, mga sumusunod, babasahin po natin. Now, in giving these instructions, I do not praise you, since you come together not for the better, but for the worse.
First of all, when you come together as a church. So when you come together, doon pa lang kayo nagiging church. I hear that there are divisions among you, and in part I believe it. For there must also be factions among you, that those who are approved may be recognized among you. Therefore, when you come together in one place, it is not with the Lord's Supper. So kailan ginagawa yung Lord's Supper? When you are gathered together in one place. So during the pandemic, nagkaroon po ng confusion sa bagay na ito. May mga churches na nagsabi, kailangan natin mag-Lord's Supper pero sa individual lang, sa bahay-bahay lang natin. Dahil pinagbabawalan tayo ng pamahalaan na magkatipon, gawa nga ng pandemic, gawa ng COVID-19 para wag makalat yung sakit na yun. So pinagbawalan tayo na magkapulong. So ang ginawa ng iba, inutusan nila yung mga individual na kapatid sa kanilang mga sariling tahanan na doon na lang sila magkanya-kanya mag-Lord's Supper, which is false. The Lord's Supper is done when you are gathered together in one place as a church. So may magagawa ng church, hindi magagawa ng individual. May magagawa ng individual, hindi magagawa ng church. Very simple, very commonsensical. Hindi na kailangan maging marunong para maunawaan po natin. Saan ang talata na makikita natin na pwedeng tumulong ang iglesia sa mga nangangailangan di kapatid? Where is the verse? Where is the verse? You produce the verse. There's no verse. Yun ang problema. How can you produce a verse when it is not in existence? Paano ka makakanap ng talata na nagsasabi ang local church ay maaaring tumulong sa di kapatid? Wala namang talatang binabanggit tungkol sa mga bagay na yan. Kaya nga po sa ating maikling pag-aaral sa gabing ito, hindi po, meron pa akong dadagdag bago ko makalimutan. Dito sa Matthew chapter 5, ito na po ay isang katunayan na ang iglesia ay maaaring tumulong sa mga hindi kapatid. Yung sinasabi nila, basahin po natin. Dito po sa verse 38, verse 43. Ano po? You have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, slaps you on, turn the other to him also. So ito yung maliwanag individual. Pero ito sabi nila, the individual is just the church, and the church is the same as individual. So ito bang sinasabi dito ay tungkol sa iglesia o individual? Patuloy po natin. Whoever compels you to go 1 mile, go with him too. Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. Ito ang problema niyo. Kung ito yung iglesia, ibig sabihin, nagpapahiram ng pera ng iglesia. Kung anong magagawa ng individual, yung magagawa ng iglesia. So, nagpapahiram ng pera ng iglesia, ang individual. So, pwede magpahiram ng pera ng iglesia? The obvious answer is no. Pero kung ganun ang paningin, the individual can do, the church can do, kung pwedeng magpahiram ng pera ang individual, so may pwede rin magpahiram ng pera ang individual o iglesia. Yun po ang makikita natin. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hurt you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be the sons of your Father in heaven. So, sino tinutong dito? Individual. Ginagawa po na yung argument dito, pero it makes his sun rise on the evil and good, and sends rain on the just and on the unjust. So, kung ang Diyos kanina tumutulong sa kanina man, then church din pwedeng gano'n, ganyan lang. Dahil mga individual ay kagaya ng Diyos. Pero individual pa rin yan eh. Hindi pa rin tumutukoy yan sa iglesia. Ito tumutukoy sa individual. So, tingnan nyo ang absurdness ng ganitong argument. Ipipilit mo siya, pupunta ka sa isang sitwasyon na isang hole in the ground na hindi ka na pwede makalabas. Sabi ng Panginoon, kung merong humingi siya, pautakan niya siya. So kung ang individual pwede magpangutang, so ang church din mayroong magpangutang.
yun po narinig ko sa Angel Radio. Wala man silang maliwanag na talatang binabagi. Di katulad ng ginagawa natin ngayon. Because we have to have scriptural authority. Kailangan natin mabasa yan sa banal na salita. Para sabihin natin na yun ay totoo, hindi. Nakita natin mga kapatid, talagang ganyan kamisan, pinipilit po nila yung isang bagay na hindi naman tama. So, nagkakaroon tayo ng... So, maliwanag ngayon na ang individual, hindi ang iglesia, at ang iglesia, hindi individual. May magagawa ang individual, hindi magagawa ng iglesia. May magagawa ang iglesia, hindi magagawa ng isang individual. As far as religion or is concerned sa ating paggawa ng larangan ng pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Gina Leal, good evening. Aljan Acampo, good evening po. Fatima Vital, good evening po. Marjorie Sumalnap de la Cruz, good evening Brother Lordy and to all listeners. Agosto 12, good evening po sa lahat. Igsoon sa Ginoo. Nila Domingo, good evening everyone. Lito M. Langalale, good evening po. Lorvy Lance, na ibang arabi yu amin mga kabsat kinapo. Ni Bilyamin, maayong gabi, igsoon. Lord, isalunga og sa tanang kaigsuonan ko kang Kristo, sa lahat ng mga kapatid ko kay Kristo. John Naki, good evening po. Medic Canono, magandang gabi sa ating lahat. Loli Martinez, ito po yung nanay ni Brother Felix kanina, na bumati po, ano po. Si Glenn Fiesta, nanay po niya. Mario Madriaga 18, na ibag nga rabi kapsat Lordy kan kata kayo amin kakabsatin. Sa inyo lahat kanya. Sa inyo lahat na kapatid. Jimmy Lacambra, magandang ngayon po sa lahat. Silver Esquadra, good evening po Brother Lordy Toralisa, na ibag nga rabi kata kayo amin kakabsat and listening kanya. Roberto Marasigan, good evening po Brother Lordy and listening. John Bautista, good evening. Nida Aguilar, may 3 kamay. Joshua Gran Fiesta, good evening po. Ito po ang ating mga bumati po sa ating sa gabi. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. There is a gate that stands ajar, and through its portals gleaming, a radiance from the cross afar, the Savior's love revealing. Yes, in the blood of Christ I see the gate that stands ajar for me. For me, for me, for me, for me, that stands ajar for me. That gate ajar stands free for all who seek through its salvation, the rich and poor, the great and small, of every tribe and nation. Yes, in the blood of Christ I see the gate that stands ajar for me. For me, for me, for me, for me, that stands ajar for me. Press onward then, though foes may frown, while mercy's gate is open. Accept the cross and win the crown, love's everlasting token. Yes, in the blood of Christ I see the gate that stands ajar for me. For me, for me, for me, for me, that stands ajar for me. When my love to Christ grows weak, when for deeper faith I seek, then in thought I go to thee, Garden of Gethsemane. There I walk amid the shades, while the lingering twilight fades. See that suffering
friendless one, weeping, praying there alone. When my love for man grows weak, when for stronger faith I seek, hill of Calvary I go, to thy scenes of fear and woe. There behold his agony, suffered on the bitter tree. See his anguish, see his faith of triumphant still in death. Then to life I turn again, learning all the worth of pain, learning all the might that lies in a full self-sacrifice. 'Tis my happiness below, not to live without the cross, but the Savior's power to know, sanctifying every lost. Trials must and will befall, but with humble faith to see, love enshrined upon them all. This is happiness to me. Trials make the promise sweet. Trials give new life to prayer. Trials bring me to his feet. Lay me low and keep me there. Increase my faith, O Lord, my God. I'm weak, I fervently plead. In mountain shadows I have trod, with faith I am set free. Through trials faced, my faith has waned. Your grace sustains my soul. In weakness then your power I gain. With faith you make me whole. O Lord, increase my faith this hour, from seed to mighty tree. With faith I'll face and conquer fears. In you my victory. When doubts arise and tears
tears descend, my soul seeks your loving grace. Let faith in you my heart transcend, and then your love and your embrace is faith I find, my strength renewed. You guide me through the night. With every step, my trust ascends, my refuge and my refuge. O Lord, increase my faith this hour, then see to mighty tree. With faith I'll face and conquer fears. In you, my victory. Though storms may rage and trials assail, I stand your peace in me. For faith in you will never fail. My stay in life's raging sea. Increase my faith abundantly. This is my heart's earnest plea, to serve my God and faithful be, and live eternally. O Lord, increase my faith this hour, from sea to mighty tree. With faith I'll face and conquer fears. In you, my victory. Maraming salamat mga kapatid. Tuloy po natin yung pag-aana ito sa mga susunod na panahon, loobin po ng Panginoon. Dahil ito po ay isang usapin na nagpahiwalay sa mga kapatid. Dahil po sa pagpupumilit na maituro ang mga bagay na wala pong otoridad sa ating banal na kasulatan. So tayo po ay manalangin. Ama banal, kayo po ay nagpapasalamat sa inyo palagi. Naalala po namin sa araw-araw ang inyong dakilang pagmamahal sa amin, na inyong sinugo ang inyong bugto na anak para magkaroon po kami ng pag-asa ng kaligtasan. Sa pamagitan ng Ebanghelyo at aming paniniwala at pagsunod, ay aming kasalanan po ay inyong patatawarin. Ama, palagi niyo kami bigyan ng espiritu ng kapakumbabaan. Kilalanin po namin ang aming mga pagkakasala. At tingin po namin ng kapatawaran. Naway kayo magkaroon ng kapakumbabaan na humingi ng tawad sa mga taong pinagkasalahan po namin, katulad ng inyong iniutos sa amin. At kung kami po ay nagkasala, ay lumapit po kami sa pinagkasalahan, upang gusto kami po ay mapatawad ng iyong biyaya, O Diyos. Ito ay mahirap na kami lumapit
sa inyo sa uling araw na taglay po namin ang aming mga natatagong pagkakasala, hindi namin hiningan ng kapatawaran. Ama, kami po ipinapanalangin po namin ang mga lugar na may kaguluhan sa kasulukang panahon, doon po sa gitnang silangan, at nawa ito'y mahinto upang mapatuloy po ang kapayapaan at maproteksyonan po ang mga kapatid sa mga lugar na yan. Ama, kami po ay palaging umaasa sa inyo sa lahat ng mga bagay, sa mga pangangailangan. Sana niyo palaging ibigay sa amin, O Diyos. Bigyan niyo kami ng pagkakataon na magkaroon ng mga pagtrabaho kung mayroon kaming maibigay sa mga nangangailangan. Ama, kami po ay pupunta na sa oras ng kapahingahan sa gabing itong patubayan po niyo kami, Ama, hanggang sa oras ng aming pagising sa panibagong buhay ng bukas. Ang mga bagay pong ito ay aming hiningi at pinagpapasalamat sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Sana po ay patuloy po tayo sa gawain at tayo po ay mag-ingat. God bless.